Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, December 12, 2024, Thursday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng ITCZ at shear line na maaaring magdala ng pag-ulan at silipin din natin ang update tungkol sa posibleng bagyo na mabuo sa susunod na linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, tatlong weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Una, ang Northeast Monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na hangin at mahinang ulan sa Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Pangalawa, ang shear line na nagdadala ng ulan sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. At pangatlo, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagdudulot ng pag-ulan sa Western Mindanao at Palawan. Kaya't magkakaiba po ang magiging lagay ng panahon sa bawat rehiyon. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Apayao, Ifugao, Mountain Province at Kalinga, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may paminsan-minsang mahinang ulan dulot ng amihan. Habang sa Aurora, Quezon, Camarines Province at Catanduanes, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng shear line. Posible ang flash floods o landslides dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan, kaya't mag-ingat lalo na kung nasa flood-prone areas. Sa Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa, maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at isolated thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makulimlim ang panahon na may mga kasamang pag-ulan dulot ng ITCZ. Para naman sa latest update ng Tropical Cyclone Threat Potential ng PAGASA, sa unang linggo ay sinasabing unlikely na magkaroon ng low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ngunit mataas ang tsansa na ito ay mangyari sa Week 2 mula December 18 hanggang December 24. Ibig sabihin, ang low-pressure area ay posibleng nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility sa panahong ito. Base sa forecast, gagalaw ito sa eastern portion ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Kung gagamitin natin ang ibang meteorological tools tulad ng GFS, makikita natin na by December 17 ay nasa Eastern Mindanao na ito at unti-unting tataas patungo sa Visayas. Gamit ang European model, halos parehas ang direksyong tinatahak nito. Gayunpaman, marami pang pwedeng magbago at may posibilidad pa rin na malusaw ito at hindi maging ganap na bagyo. Patuloy natin itong babantayan. Para naman sa Weather Advisory Heavy Rainfall Outlook ngayong araw, makakaranas ng moderate to heavy rainfall ang mga lugar sa Quezon, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Bukas, December 13, moderate to heavy rainfall pa rin ang mararanasan sa Quezon. Ang mga lugar na nasa bulubunduking bahagi ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng ulan. Ang epekto nito ay maaaring lumala sa mga lugar na nakaranas na ng matinding pagbaha o pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok. Stay safe mga kababayan.